The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Cha. Of course, good morning, Ted. At sa ating mga taga-subaybay, happy Monday po sa inyong lahat. Ako po ay nasa isang lugar na umattend po tayo ng isang global conference. At ito po ay mahalaga para sa kapakanan ng pag-advance ng kingdom ni Lord. Ayan, pagpatuloy po natin yung natitira nating huli, pero hindi po siya list na armor of God. Again, ito pong Book of Ephesians, kung saan po nasusulat itong armor of God. Isa po ito sa tinatawag na prison epistle. Kumbaga po, ito po yung mga sinulat ni Apostol Pablo habang siya'y nakakulong sa Roma. At ang encouragement nga po niya sa ating mga Kristiyano ay yung maging stand firm tayo, maging firm tayo sa pagtayo natin sa kabila ng mga persecution po during the time na pinagdadaanan nila. Ito pong mga Kristiyano ay ni-encourage po ni Apostol Pablo, manatili kayong matatag. Kakaiba po itong armor of God na to sa mga nauna nating na-cover, okay? Dahil po yung mga nauna natin na-covered for the past 5 days, ito po kakaiba sa larangan ng paggamit. Yung pong lahat na tackle na natin ay pang-depensa. Ito lang pong armor na to. Ito yung gamit ng sundalo na pang-ofensa. Ginagamit din siya pang-depensa but more o pang-offense siya. Okay? Ito po ay ang sword of the Spirit, yung espada po. Okay? Ang espada po ng isang Romanong sundalo, kilala siya bilang gladius, yung pong tawag sa espada na yon. Maliit lang po siya, dinisenyo para sa malapitan na labanan. Ito po may dalawang talim at napakatalas. Okay? So ang espada po na sinasabi dito sa Armor of God ni Apostol Pablo, ay ang espada ng Espiritu. Okay? The sword of the Spirit. Ito po yung isang sandata po na nangangalhugan na nagbibigay sa atin ng kakayanang lumaban, umatake sa kalaban. Ano po yung sinasabi rito ni Apostol Pablo? Ito po yung salita ng Diyos. Sabi po sa Hebreo 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at tinahangad ng tao. Hindi tayo tinawag upang mamuhay po sa takot o laging nakadepensa na lang o umuurong sa mga labang espiritual. Hindi po. Tayo po'y may sandata na pang-advance. Okay? Ang sabi rin po sa Biblia, the kingdom of God is forcefully advancing and forceful man lays hold of it. So, kumbaga, kaya nating harapin na may kumpiyansa. Okay? Kasi alam natin na sa ating panig ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ibig sabihin po nito, bilang isang mananampalataya, maaari nating ipahayag ang katotohanan ng Diyos na walang takot. Minsan kasi, tayo pa takot. Yung mga false news, yung mga fake news, yung mga deep fake, yung mga malalakas ang loob na ikinakalat pa yung mga baluktot na mga katuruan. Tayo po na nasa katotohanan, tayo po ang dapat nag-a-advance sa mga sitwasyon na madidilim, kawalang pag-asa, or confusion kapag pinapahayag po natin ang mga salita ng Diyos. Hawak natin ang espada ng Espiritu at ito po may kapangyarihang magdala ng kagalingan. Okay? Pagbabago at tagumpay. Alam niyo po, gusto natin mabago ang ating bansa? Dapat po maging laganap ang salita ng Diyos. At hindi lang mapalaganap, maisapamuhay ng mga taong nakikinig. At habang tayo po ay nagpapahayag nga ng salita ng Diyos sa buhay natin at sa buhay ng iba, tinataguyod natin ang layunin ng Diyos dito sa lupa. Kaya nga po, your will be done. Kaya po gusto ko lang kayong i-encourage. Seemingly, ang mundo rito sa buhay na kinakabuhay natin, malungkot or maraming hopelessness, parang may pag-asa pa bang bansa natin o maaaring yung personal na buhay. Simulan mong banggitin, sambitin ang mga pangako ng Diyos. Simulan mong basahin ang mga salita ng Diyos at pag pumasok sa isipan mo at puso, ipamuhay mo at makikita mo unti-unting magbabago. Bakit? Kasi sabi sa Hebreo 4:12, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas kaysa sa alinmang espadang magkabila ang talim. Tumatagos ito hanggang kaluluwa at espiritu, hanggang kasukasuan at kaloob-looban ng buto. Nalalaman nito ang pinakamalalim at na iniisip at tinahangad ng tao. Diyan po nagtatapos ang ating
Armor of God series, and hopefully po may natutunan tayo, at hindi na natutunan, maipamuhay natin ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil alam namin itong natutunan namin ngayon ay hindi lang bunch of words or mga impormasyon. Bagkus Lord, these are revelation that will bring about the transformation sa buhay namin. So Lord, tulungan mo kami maging bold and courageous in sharing the Word of God, in living out, Panginoon. Huwag kaming mahiya na ipamuhay ang mga natututunan namin. Lord, alam namin na Ikaw ang aming gabay upang maipamuhay ang iyong mga salita ng walang takot, Lord God, dahil alam namin ang salita mo lang ang makapagbabago sa buhay ng tao. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Brad Amen. Devotions. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.